Matitinola kita eh. Inis na tayo ng dalikan. Papakulo tayo ng laman loob ng kalabaw. Itong natin dito para mabilis luminas. Maliliit, ilagay muna natin para na makapagpadinas. Bago tayo magpakain. Dalawa ito. Nako, kailangan lagyan ng ano. Kailangan lagyan ng harang. Dito. Lang. So guys, yan kinakain natin at yung nakasalang ito, mapapansin nyo, nilinisan na namin yan para nilagay namin doon, tsaka yung malalaki doon. Ito panggatong-gatong na mabilisan. Tapos ito sinuggest ni Andy, lilinisan namin. Tapos gusto niya magpalagay ng lamesa. Yan, lilinisan namin yan. Tapos gusto ni Andy palagyan ng lamesa tsaka upuan para pag ano, dito lang daw kami. So after magluto yan. So kung nag-iihaw kami, nagluluto kami ng ulam dito sa kahoy, eh andyan lang daw yung kainan namin. Pag sila rin po nagkaroon ng sarili nilang pamilya,
may kikwento po sila sa mga anak nila na naranasan nila yung magsibak ng kahoy, mag-ipon ng kahoy, maglinis sa bakuran, mag-alaga ng hayop. Kaya pasensya na sa mga kumukontra sa akin tungkol sa pamamaraan ko sa aking pamilya. Kaya minsan ayoko yung nakikipisan ka sa kamag-anak kasi nagko-contradict siya sa pananaw ko bilang ama, bilang magulang. Kung yan po ang pamamaraan nyo, irerespeto ko po yan. Pero irespeto nyo rin po yung pamamaraan ko sa mga anak ko. Kaya, tulad yan, nilalapit ko silang pilit sa Panginoon, pati rin po yung sarili ko. Pero hindi ko po matatanggal yung mapalo sila, masaktan sila, lalo na pag may ginagawang mali. Isa po yun sa pamamaraan ko. At nasa Bible din po yan. Yang sakta ng anak para mas maituwid. Yan, ang lakas ng apoy, oh. Diba? So yun guys, may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagpapalaki sa bata. Kaya respetuhan na lang. Kung sa tingin nyo bakit pinaparanas ko yan, yun yung pamamaraan ko. Yung pag-aalaga ng hayop, sasabihin nyo, ay naku, mag-aalaga ng hayop, ganyan. Ang dami po nagsasabi ng ganyan. May mga nagsasabi niyan, bakit kailangan? Una, nakakatanggal ng stress. Kung para sa inyo, dumi ng dumi yan, edi kaya nagtulong yan para hindi po makapasok sa loob ng bahay at dito lang po siya sa bakuran. So yun, pa-comment po kung sino pong umaayon sa akin at kung sino pong may ayaw. I-read mga comment. Yan o, ito, pinaglay na po namin. Ito yung mga mabilisang pampadingas, panggatong, tuyo na po yan. Ayun yung malalaki. Yung malalaking yun, kasi pwede pong pang back. Pag nagpalagay po tayo dyan ng kulungan na ibubukod natin yung Rhode Island Red na 4 na yan. Excuse. Ayan, dyan. Pwede pong gawin pambakod yan. So yun, kung mapapansin nyo yung mga kambing, konting pellet lang po yung nilagay ko. Yung mga bigas binigay ni Kilot ang ginamit ko po. Ayun o, nag-iingay talaga yan o. Ayan. Ayan. Tsaka may good news kaming bago. May pinapahanap lang po ako kahapon kay Aisel. Papakita ko po mamaya yan. May pinapahanap lang po ako kay Aisel. Ano ba yung pinapahanap ko? May pinapahanap ko sa kanya kahapon. May pinapahanap po ako sa kanya eh. Tapos iba po ang nakita niya. Ano po? Ito niligyan ba to? Yan. Kasi ito malamang nalagulot lang tayo. So ito ba? Ito wala pa pong itlog. Ito po yung kahapon kinuhanan namin isa. So balikan namin nasa chill. Baba dyan, baba. Ito wala rin itlog. Ito wala pa rin itlog. So yan. Yan yung update dito ngayon sa likod. Itong kambing, kukuhanan ko po ulit ng dahon yan. Tsaka yung malunggay dun sa likod. Na malunggay ng kapitbahay na tumawid na po dito sa bakuran natin. So yung mga tumawid dito sa bakuran natin, yun po ipapakain natin. Kawawa-Diyos lang po nito kahapon, no? Ganyan na naman. So yan, silipin po muna natin ulit itong ating pinapakuluan. Ayan, no? Ayan. Diba? I-save po tayo sa sa gas. Ayan.
Andito po tayo ngayon sa loob ng dito sa likod. Boom! Ayun! Dito po nang itlog yung isa nating native na manok. So kaya pala, ang sabi ni Altered, yung kulay itim daw yan. Malamang kahapon 4 lang po yan, ngayon 5 na. So ang sabi ni Altered, yung itim daw po yan. Kaya ang sabi ko naman, maingay yung kulay gold, brown gold na manok namin. Pero sabi niya kasi madalas daw dito yung itim. So na-realize ko may punto naman siya ron. Kasi hindi ko nakikita rito yung kulay gold. Ayan. Tignan naman po natin ngayon yung ating tayo mapapansin nyo wala na rito yung ating pares. Nilagay po natin, isinama natin dito sa kabila. Yan, yun sila. At ito yung kanilang pagkain. Ang napansin ko lang guys, yun yung kainan nila oh. Na ano lang. Oh. At yung nila. Ang medyo masarap yun ko. Ilagay labas para hindi nalihan. So yan. Tapos update dun sa 3. Nilagay na rin po natin sila rito. So may tubig po sila dyan. Ayan silang 3. Ayan. Trinay po namin isama yung kanilang nanay. Kaya nga lang hindi niya na po kilala. So nung parang wala siyang pakialam dun sa mga anak, tinanggal ko na po yung nanay. Pinalipat ko kay Altered sa ibang kulungan. So nung kinuha ni Altered yon, pinahilamusan ko po muna. Ito naman nating ayan o. Lalabas kayo ha. Wala na silang pagkain. Naubos ka agad nila. Ang lakas na oh. Hindi na sila pwedeng buksan. Lumalabas na. Siguro ano na rin po. Kailangan na rin po siguro nilang pakawalan sa likod. Dahil malalakas na eh. Yan po yung update sa kanila. Ayan. Gusto nang lumabas. Yan. Yung iniisip ko rito, mga kakali, ang daming nasasayang na pagkain. Kaya parang naisip ko, nalagyan to ng harang. Ayan, dyan. Tapos ilalagay ko rito yung mga manok. Kukulungin ko po to, parang magiging kulungan siya. Tapos, para yung malalaglag na pagkain, na feeds, hindi po nasasayang. Ayan. Plano pa lang po natin yan. Tignan po natin kung may isasakatuparan po natin yan. Tapos ito yung nanay. Ito po yung nanay yan. So naubos na rin po niya yung pagkain niya. So yan po. Baka by next week ibabalik naman po natin siya sa likod. Balik na po natin siya dun sa likod. So sa ngayon, ayan, may cover naman po. So, sa ngayon, yan lang po muna ang ating update. So abangan po natin kung sino po yung nangingitlog dun sa